Unbelievable yan ang nangyari dito po sa semifinals ng winners bracket the American Cup 2024. Kahapon po kasi natalo si Wesley sa rapid event, di ba? Ngayon pong game number 2, natabla ulit yung standard. Tapos rapid event, kailangan manalo ni Wesley para lang mapunta sa blitz tiebreak. Ano ba ang nangyari? Dito po, tingnan nyo. Puti si Wesley, nag-ipor. Si Robson, Sicilian pa rin yung tinira. Na kung saan, nawi sa tabla sa standard yan ng game 1. Nag-knight F3, nag-D6, and then Wesley so, hindi po tumira ng main linean. Binasican lang. Bishop C4. Kasi ang normal dyan, nagdi-D4 talaga lagi eh. Pero Bishop C4, tas pagka Knight F6, D3 lang. Oh. Tamang development lang. Nag-Knight C6 castling. Nag-G6, H3. Unat lang, no? Basic na basic, tinitira ko yan. Pag nagtuturo ako ng back to basic eh. Yung opening na ito sa white, sa live streaming ko. Anyway, Bishop G7, A3 lang. Grabe ka basic, kunat no? Kunat lang, parang nililigaw niya lang si Robson kasi nadala siguro si Wesley nung game number 3 masyadong preparado sa opening. Anyway, nag-D5 dito si Robson na kung saan kinapture. Knight takes D5 and then Knight BD2. Nag-castling po yan, Rook B1 lang. Bakit po siya nag-Rook B1? Baka gusto pong mag-B4 later on. Anyway, B6 lang po yan ni Robson. Knight E4, nag-Knight C7, Rook E1 open file lang. Nag-Bishop E6 kaya pala umatras yung kabayo eh. Ipapalit na pala yung bishop dyan para may bishop takes e6. So, syempre, kinain po yan ni Wesley. Hindi niya pwedeng ipakain basta-basta yun. Nag-knight takes e6 and then B4 na ni Wesley. Pagka B4, kinaption lang ni Robson. Binawi ng pawn and then B5. At ito daw po ay very equal. Ang problema, ang kailangan ni Wesley, panalo. So, ang tinira ni Wesley, bishop B2. Pagka bishop B2, kinapture, takes, and then Robson, alam niya kailangan niyang gawin eh. Tabla lang kailangan ko. Ngayon, in order to draw or easily draw, ipalit mo ng ipalit ang mga pyesa. Kaya nag-A5 yan binubuksan para magkapalitan. Kinapture po yan, queen takes. Nag-H4 lang si Wesley. Agresibo, kailangan umatake. Siguro may mga plano H5 at some point. Ang ginawa po dito ni Robson, tumira lang ng B4. Pagka B4, umatras yung kabayo. Bukod po sa bantay, dito yan sa may B3, mayroong Knight C4, lalakas. Tinira ni Robson, nag-Queen D5. Nag-Knight C4 pa rin si Wesley. Tumira naman ng Rook AD8 si Robson na akala mo, bakit pumunta yan dyan? Solid naman to. Kasi Wesley so, may idea na po na Knight E5. Ipakita ko lang Knight E5. Bakit? Para pagka-takes mo, Rook takes, hataw na sa Reyna, hataw pa dito. Pero dahil sa Rook D8, magkakaroon ng Queen takes C4. Ayan. Kaya itinira yon. So, balik na po tayo doon. Kaya, nag-Rook D8. Kaya nga si Wesley, napa-Queen C1 eh, kumending. Nag-Knight naman po sa D4. Ito pong si Robson na pinapalit yung kabayo, kinain po yan, binawi ng Reyna, and then nag-Rook E4. Pagka-Rook E4, Queen F6 lang. Tumira naman si Wesley, Queen G5. Ayaw, number 1 engine move pa nga daw yan. Though, hindi maganda in a sense na matatable pag pinalit yung Reyna. Pero, kinapture po yan, binawi ng pawn, and then nag-Rook D4. Pagka-Rook D4, kinapture ni Wesley yan, kinain ng kabayo, and then Knight E3. And as you can see, napalit nga yung mga pyesa, pero may maliwanag na weakness dito si Robson. Yan yung poproblemahin niya. Yun nga lang, may konting counterplay, Rook C8. Kasi every time kakainin mo yan, may hataw din dito. Pagka Rook C8, nag-F4 si Wesley at sa pagkakataong ito, tingnan niyo yung oras, less than 2 minutes na lang sila pareho, medyo nag-blunder ng matindi si Robson. Ang tinira niya na blunder, Rook C3, ayan, double question mark. Para saan yan? Itutulak po yung pawn sa B3. Para hindi makapag C4. Tapos, kakainin ito. Kaya hinarang. Kasi pag in-immediate niya to, magsi-C4, magkakaroon pa ng pass mo kaguluhan eh. Ngayon, Rook B3, mali. Bakit mali? Kasi, may simpleng tira si Wesley na hindi niya nakita.
Kaya nabigla ako dito. Parang imposible hindi mo to makita sa ganyang level. Kasi nga, kakainin mo lang to eh. Oh, libre. Ngayon, iisipin mo, coach, di kakainin yung pawn. Hindi pwede. Kasi may check. Pagkaangat mo, knight lang po sa G4, knight sa H6, mating ganun. Aray ko po, pag ganyan. Pero hindi nakita ni Wesley yan. Ibalik natin. Hindi niya nakita ang ginawa niya, nag-knight d5 immediately. So, nakapag rook takes c2, and after rook takes b4, hitting the knight, nag-knight e2, nag-king h2, king f8, and then rook b8, umangat yung king, nag-knight takes e7, and as you can see, parang winning pa rin ko siya. Ayan o, sasalpukin mo ng ganun mate. Hindi, kasi ito pag h6 lang eh. At pagka h6, kinain na nga lang ni Wesley yung h6 eh. Balik lang natin, no? Yung mga nag-isasabi, coach, ba't hindi na lang chinek para pagka-king move, mali. Kasi para ka nag-passive move yan. Dahil next move ng black, pwedeng atakin yung kabayo. So, mapipilitan ka, gumanito, eh, babalik-balik lang. Si Wesley, balik natin doon, ang ginawa, kinapture na lang yan. Pagka takes, nag-knight lang po sa d5. Kasi one pawn up siya. So, one pawn up, kaso, ang problema nito, may pagka-drawish pa rin. Kasi, rook dito, ayan, no, babawi. Babawi. Pagka rook dito, nag-rook h8, tumakbo po doon, and then nag-rook h3 para makadepensa. Nag-knight sa c1, tumira naman po knight b4 to defend. Nag-rook b2, tumira po ng knight a6. Nag-knight e2, attacking the pawn on f4, na dinepensa ng rook f3. One pawn na pa rin si Wesley. Kaso, drawish. According to engine. Anyway, ang kagandahan, 14 seconds na lang si Robson. Nag-rook b5, nag-g4. Nag-rook a5, takbo sa c7. Umiikot-ikot pa yung kabayo. Nag-rook a4, f5. Aba, ang f5 hindi daw ganong kaganda sa kadahilanan na may rook takes g4. Ibalik natin, ano ba ibang tira? Pag nag-knight d5 kasi, meron namang rook d4. Ayun, may ganon pala. O, saka pupunta. Kasi pag gumalaw, may kain din dito. Kaya nga po, ang sinasuggest ng engine yan, ganito na lang, sabayan eh. Kaso pagkabawi, tabla pa rin. So, balik natin doon. Kaya nag-F5 na lang, manggugulo, binigay yung G4 kasi may F6. Kaso yung F6 mali pa nga. Ang tamang tira pa nga daw ito. Bakit mali po yung F6? Kasi pagka King H6, Knight E6 ang ginawa ni Wesley, sisimplihan lang yan, Rook H4. Pagkatira po ng King G2, magna Knight D4 lang, easy draw na, mas mahirap pang itabla for the side of white. Kasi mapapalit po yung Tory dyan, ganun, babagsakin po. Anyway, yan ang dapat gawin talaga ni Wesley kasi kailangan niyang guluhin. Okay nang losing basta magulo. Ang ginawa po diyang kinapture, ayan na nga ang nangyari. O, di nakapag F7. At pagka F7, nag-rook F4. Na kung saan, matindi, pinapalit at mapipilitan mag-promote. At pagka-promote, kinapture, tinakes, and then King G7. Quality up si Wesley. Pero, ang dali ng itabla nito. Tingnan nyo nangyari. Bilisan natin. Rook F1, Knight D4, King G3, Knight F5, King F4, King F6. Ayan na po. Tingnan nyo. Bibilisan ko na lang ha. Kasi dadahan-dahanin lang yan eh. Pag napalit po, ito pong dalawang to, easy draw kahit bumagsak yung pawn sa G5. Ayan, ganyan ang gagawin niyan. Si Wesley, anong gagawin mo para hindi mapalit? Kasi tingnan nyo po yung pinaka-ending position niyan. Tingnan nyo ha. Ito. Ayan o. Ayan. O. Binibigay. Pero anong mangyayari? Kasi pag binigay, may E4, capture, ganon, knight and rook na nasa gitna yung king. Napakadali po itabla niyan. Kaya nga nagking E3, kaso King E6 ulit. At pagka King E6 hindi po matakes kasi may check lagi. Oh, kaya nagkaganyanan yan at ang ending pa nga, tingnan nyo. Talo si Wesley. Hindi ko alam kung sa tingin ko sa oras. Though it's draw, natalo siguro sa oras kasi 20 seconds. Hindi ako sigurado. Tingin ko natabla or yan yung resulta nakalagay. Baka natalo po ito sa oras. O, ewan ko, nag-resign siya sa drawish position. Anyway, draw or talo si Wesley, ganun din resulta eh. Talo siya sa match. Kaya dahil dyan, Wesley napunta po sa loser's bracket na hindi pa siya laglag. Yun nga lang, si Robson ang mapupunta sa finals
ng winners bracket kung saan ang makakalaban niya si Grandmaster Lebon Aronian na tinalo si Fabiano Caruana. Eto naman si Wesley hindi palaglag. Mapupunta lang siya sa losers bracket na kung saan puro rapid yung laro, 4 na rapid game na kung saan ang makakalaban niya po ata, hindi ko sure kung si Samuel Sebian o si Dominguez. Hindi ako sigurado sa pag napunta na sa losers bracket paano yung datingan eh. Anyway, sana po nag-enjoy kayo at may natutunan sa video na to. Abangan nyo po yung mga susunod na video coverage natin sa torneyong ito. Muli ito pa yung Coach Pinamaster Daniel Causo. Hanggang sa muling pagkikita. God bless po. Maraming salamat sa support. Bye-bye. That little mouse, 'cause I'm an albatross.